Magandang buhay mga kaaraw. Thank you Lord. Everyday na gising is a blessing. Anyway, mamalansya uli ako dahil madami na uli akong nalabhan at natuyo ng mga pang-cover ng bed. Natapos ko na kahapon yung mga towel. Yan. Ang isusunod ko naman ngayon, paplansyahin ko yung mga cover ng bed na ito kasi nga nalabhan ko na at natuyo na rin siya para bukas is ma-recover na or maimis ko ng lahat ito. Wala na akong tambak na mga damit-damit. Ayun. Ngayon mamalansya ako. Ito yung aking pinaplansya kanina pa. Pero bago ako mamalansya, nagmerienda muna kami. Meron pa kasi kaming carrot cake o carrot cake. Ay nagkape at kumain kami ng cake yun. Anyway, mga malansya muna ako at samahan niyo ako ng kaunting minuto sa aking pamamalansya. Madali namang mamalansya kasi nga madali namang mamalansya kasi nga itong plancha ko napakaganda. Para lalong maganda ang aking pamamalansya at mabilis, meron akong downy, ang tawag sa Pilipinas ay downy, dito sa amin is suavisantes. Pinaglaho ko ang downy at saka ang suavisantes. Pinaglaho ko yung downy or yung suavisantes ng kaunting tubig at kaunting downy. Kaya pag siya ay ini-sprayan ko nito, medyo madaling makaunat ng gusot. Tapos yung bango niya, ilalong kumakapit dito sa mga cover ng bed. Pasensya na po kayo sa aking outfit, naka-black uli kami. Naka-black uli ako. Kasi ito na yung pangkaraniwan naming uniform dito sa trabaho namin. Pwede namang hindi naka-uniform, basta ang kulay ng damit na susuotin. Pagka ganitong wala kaming kasama, walang activities, kami lang ang mag-asawa, ang sinusuot naming damit ay talagang black para hindi siya masyadong madumihin. Tapos pag meron kaming pinakakain o merong activities na dumadating dito sa aming trabaho, talagang nag-uniform ako ng pang-serve, yung parang sa mga waiter, waitress, ganun. Tapos syempre ang asawa ko yung pang-luto na damit niya. Dahil nga mas maganda na yung ganun kasi madumihan man siya is madaling labhan or talagang yun na yung laging susuotin pag nagluluto. Mas maganda kaysa sa yung palit ka ng pangkaraniwan mong damit na ginagamit. Mas maganda na yung may uniform ka. At madali din naman labhan kasi nga ang washing machine namin is maganda, malaki, maayos talaga maglaba. Madali din naman plansyahin to dahil nga hindi siya tuyon-tuyo. Kumbaga ang pag-dryer ko is yung hindi yung tuyon-tuyo. Para siya ang mahalumigmig ba kung tawagin. Kaya ang ginagawa ko, dinodoble ko na lang ng plancha, tapos nga sa magkabilang side ko na lang pinaplansya. Dahil ang pagbe-beddings namin is syempre yung pinaka protector niya, tapos itong pang-bed, itong ganito. Tapos lalagyan pa namin ng isang manta kung tawagin dito sa amin kasi nga medyo malamig pa dito. Kaya ang cover ng bed ay parang 4 na patong o 3 patong. Ganon. Kaya hindi mo siya mahalatang gusot. Dahil nga may kapatong pa. Kaya ang ginagawa ko na lang para hindi siya masyadong mahirap mamalansya or matagal mamalansya is dinodoble ko na lang, tapos doon sa ibabaw ko pinaplansya at sa kabilang side. Pero pag summer, 2 patong lang siya. Kaya hindi din makikita ng hihiga o ng tutulog na gusot yung, hindi naman gusot, kundi hindi ko pinaplansya na talaga yung pulidong pamamalansya. Kumbaga ay magkabilang side lang talagang aking pinaplansya. Para na rin lang sa ating, ang tawag doon, yung tayo na lang kukuha ng ating way ng pagtatrabaho para mapadali, kung saan mapapadali, or para makuha natin yung technique. Ganon. Pero plansya din naman siya dahil nga pinaplansya ko. Kaya lang talaga, hindi siya buong
buong kumot na plancha. Kumbaga, itong side lang na ito, tapos yung sa kabila. Tapos babalik ta rin ko. Tapos yung kabilang side na uli. Ano naman siya? Ganito. Tutupiin ko na uli. Tapos magkabilang side. Yun ang pinaplansya ko. Tapos nga ini-sprayan ko. Ini-sprayan ko na lang nung ginawa kong ano. Ito. Yung Downy o yung Suavisantes with tubig. Kasi ang dali niyang ang dali niyang makaalis ng gusot. Basta laging may pang-spray ako dito, ang daling makaalis ng gusot. Ganito po ang trabaho ko dito. Pag naman po walang ginagawa yung asawa ko, is namamalansya din siya nung maliliit na, halimbawa yung mga punda. Kasi ngayon naglilinis siya nung lutuan niya, yung aming pinakalutuan, yung lutuan. Tapos yung kanyang oven, kasi parang sa April 13, pauli kami magkakaroon ng ng check-in or nung mga bisita dito sa trabaho namin. Ngayong Semana Santa, wala kami magiging bisita. Pero nandito din kami. Kasi nga, stay in kami dito sa trabaho. Tapos, kung gusto namin lumabas, pwede kaming lumabas. Ayun. Salamat na lang at wala kaming bisita ngayong Semana Santa. Pero madami kaming gagawin. Madami kaming lilinisin. Kasi may nagpipintura dito. Tapos may nag-oobras dun sa labas ng bahay. Yung kasing malapit sa aming swimming pool, ginagawa yung kabilang side na binabakbak yung bubong. Kasi nga magsa-summer na uli is ngayong summer, darating dito yung aming mga amo. Dito sila magbabakasyon. Siguro kaya pinapapalitan yung sa may swimming pool. Kasi lumang-lumang nga naman. Kaya ngayon, pinapalitan doon. Parang ilang buwan nang ginagawa yun. Kasi hindi naman dire-diretso yung paggagawa ng mga karpentero. Dito kasi ang mga karpentero hindi katulad dyan sa atin. Pag sinabi mong kontra ka ng ganong buwan o ng ganong weeks, kung ilang weeks mo gagawin, kumungat parang pakyawan, pahinay-hinay lang sila ng trabaho. Tapos nga papasok ng alas 8, mag-aalmusal ng alas 9, babalik uli ng mga alas 10:30. Ay parang mas madami ang oras na hindi ipinagagawa kaysa ipinagagawa. Kasi nga wala silang amo na nag-uutos sa kanila, sila lang at saka yung pinaka-foreman. Tapos pagkapasok uli ng alas 10:30, di papasok na uli sila ng alas 10:30 dahil mga alas 8 nandito na sila, titimbre na. Mga alas 9 ng umaga, lalabas uli sila at mag-aalmusal. Tapos mga 10:30 o 10, papasok uli sila, mag-uumpisa na uli sila magtrabaho. Mga alas 2 or 1:30, kakain naman sila. Tapos pag nakakain sila, mamamahinga yata sila ng ilang oras. Saka uli sila mag-uumpisa magtrabaho, parang alas 6 na ng hapon ang kanilang out. Although na nagtatrabaho, pero hindi talaga yung trabaho na sasabihin nating ginto yung oras, yung talagang pinahahalagahan yung oras. Sila hindi. Imagine, kaunting bagay lang yung ginagawa nila doon sa labas. Ang tagal na. Parang mag-iisang buwan na siya. Minsan kasi sa loob ng isang linggo, parang papasok lang sila ng 2 araw, 3 araw. Lalo na ngayong Semana Santa. Parang madami silang araw na hindi ipapasok. Anyway, madami na tayong naikwento ngayong araw na ito, kaganapan dito sa loob ng bahay. Dahil kaninang umaga ay nag-beddings kami ng ilang room ng asawa ko. Siyempre, lagi lang kami ay magka-partner sa lahat ng gagawin dito. Kasi nga, yun ang trabaho namin dito, na kahit saan magpuntang isa, dapat lagi magkasama, lagi magkatulong. Dahil sa laki nga naman ng bahay na ito, hindi
hindi pwedeng mag-isa ang isa. Kailangan lagi kami magkasama. Pero sa pamamalansya, paglalaba ako lang habang ako'y namamalansya or naglalaba siya naman, halimbawa naglilinis ng kusina, yung pinaka kung saan siya nangungusina, kung saan siya nagluluto. Kaya ako lang dito. Pero mamaya dito ay mag-aalas 5 na ng hapon. Ayun, hindi ko naman minamadali din ang aking pamamalansya na aking ginagawa. Ang mahalaga ay matapos ko ito ngayong bago mag-weekend. Kasi nga, may tatapusin pa kami dun na isang kwarto. Ang tawag dito ay yung bonus kung tawagin ko ay kwarto ng mga libro. Dahil lahat ng mga libro ay nandoon, mga kwadro. Yung kasi ang pinipintahan. Kasi nagkaroon ng humid. Ngayon, parang binakbak nila yung kaunting bubong. Tapos, pininturahan, tapos inalis nila yung mga sementong basa-basa. Matagal ang proseso nila. Kaya dito sa loob ng bahay namin sa baba, puro alikabok. Yung labas-pasok, makikita mo yung sahig namin. Maputi kasi yung sahig namin is kulay pula. Well, anyway, maraming salamat po sa inyong panonood, sa mga viewers. Huwag sana kayong magsawang manood ng kaganapan dito sa loob ng aming trabaho or dito kung nasaan man kami, kung saan man kami pumunta. Kahit konti lang yung aking nabablog, kahit konti lang yung minutes na aking na-upload, pagpasensyahan na po ninyo kasi hindi pa ako marunong mag-edit, hindi pa ako marunong maglagay ng mga background. Parang wala talagang edit itong aking upload. Kumbaga pinagsama-sama ko lang siya sa ine-edit ko na yung bagang putol-putol kong vlog, pinagsasama-sama ko lang siya. Pero yung may background, yung may music, yung may intro, wala pa po akong ganon. Sa banda-banda riyan po, pagdayo ay marunong na. Maraming salamat po sa panonood. Paki-subscribe nyo po ako, paki-follow, share, and like po. At lagi po nating tandaan, everyday nagising is a blessing. Happy lang po tayo at enjoy lagi natin ang ating pamumuhay. Maraming salamat po mga kaaraw. God bless. We love you all. Bye-bye.